Camila, bilis-bilisan mo naman ang paglinis ng bahay. Pinapakain kita dito, pero hindi para magbuhirina ka sa pamamahay ko. Magsilbi ka. Umagang umaga ay pinuputakti si Camila ng kanyang tita Alicia. Malupit talaga ito. Kahit kadugo nito si Camila ay hindi ito maramdaman ng dalaga. Opo tita, sagot naman ng dalaga. Kahit maraming beses siyang gusto manlaban sa tiya niya ay hindi niya magawa. Takot nito mapalayo sa bahay na tinitira niya. Tinitiis lamang nito dahil sobrang hirap mabuhay sa lansangan at walang bahay na masisulungan tuwing uulan at aaraw. Upo ka ng upo, bilisan mo dahil may trabaho ka pa sa bar. Nagsisitamba ka ng mga resibo ng mga utang natin. Sumasakit ng ulo ko, Camila. Pagtatalak nito sa dalaga, sabay hilot ng kanyang sentido. Ay, kung sa'yo kaya ay hampas tong panlinis. Bulong na lang ni Camila. May binubulong ka pa? Pagalit na tanong ng kanyang tiya Alicia. Tila bagyang narinig ang dalaga na may binubulong, kaya't nag-init lalo ang ulo nito. Wala po. Maring sagot ni Camila at pinag-igihan na lamang ang paglalampaso. Lakas makasinderela ang buhay ni Camila. Yun nga lang, hindi niya stepmother ang nangalis pusta sa kanya, kundi ang mismong kadugupan nito na siyang inaasahan niya na makakatulong sa kanya dahil sa pagiging ulilang lubos nito. Pero ito pa nga ang nagpapakababa sa kanya. Kaya't kahit kailan, hindi ito naniniwala sa kasabihang blood is thicker than water. Dadabog-dabog namang umalis ang tiya nito. Marahil makikipagkita na naman iyon sa kumari niya para magsugal. Halos lahat ng sweldo ni Camila ay sa kanya lamang napupunta. Hindi na magkanda o gaga ang dalag sa trabaho, pero wala itong pakundangan sa paglustay ng pera na pinagpapawisan ni Camila. Maya-maya pa ay ang pagkulo ng kanyang tiyan si Camila, kaya mabilis siyang tumakbo papuntang kusina upang kumain sana. Naiyak na lamang siya na makitang tanging 2 kutsarang kanin ang natira sa sinaing niya. Wala pang ulam na tinira sa kanya ang kanyang tiya. Halos maiyak na lamang ang dalaga sa kanyang sitwasyon. Napaisip ito kung kailan pa siya makakalaya sa mapang-aliping bahay na iyon. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Naiiyak nitong sabi. Nahihilamos na lamang ito ang kanyang palad sa sobrang frustration. Nanginginig ang buong katawan nito sa galit at kumukulo pa ang kanyang tiyan dahil sa sobrang gutom. Hindi madali kay Camila ang maging waitress sa bar na pinagtatrabahuhan. Paminsan-minsan ay nababaso siya ng mga customer, lalo na yung mga lasing. Iniiyak na lamang yung lahat. Kung mayroon man siyang pinangangalagaan, iyon na yung pagkabirhen niya. Iyon na lamang siguro ang bagay na buo niyang maibibigay sa kanyang magiging asawa. Ulila na siyang lubos. Wala na itong mga magulang na aakay sa kanya. Sabay na namatay ang mga ito sa sunog na nangyari sa kanilang tahanan. Tanging siya lang ang nakaligtas. Bata pa lamang si Camila noon, kaya tila isang malagim na bangungot ang pangyayaring iyon. Dahilan kung bakit napilitan lamang ang tiya niya na ampunin siya. Sa huli ay naisip ng kanyang tiya na pabor din naman ito sa kanya dahil mapapakinabangan niya si Camila. Isang hamon para kay Camila ang araw-araw na pumasok sa bar. Wala naman itong magagawa, kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay pilit siyang pumapasok. Miss? Tawag ng isang lalaki sa table 5. Lumapit naman si Camila upang kunin sana ang order nito, pero hindi inaasahan ang ginawa ng lalaki. Hinila niya si Camila dahilan upang mapaupo ito sa kanyang kandungan. Bastos! Sigaw ng dalaga sa kasinampalan lalaki. Dahil sa gulat, kaya yun nagawa ng dalaga pero hindi yung pinalampas ng lalaki. Medyo may kabataan pa ito, mabalbas at lasing na lasing na.
Tila hindi niya inasahan ang pagsampal sa kanyang dalaga, kaya hinila niya ang buhok nito. Aray! Ano ba? Nagpupumiglas pa si Camila sa ginawa ngayon ng lalaki, pero malakas ito. Pinunod lamang sila ng ibang mga customer. Walang pumagitna at umawat sa bayulenting lalaki na iyon. Hey! Dirty pig! Bitawan mo nga siya! Sigaw ng isang lalaki na kapapasok lang ng bar. Napatingin ang lahat sa halos na grand entrance na lalaki. Nagsibulungan naman ang mga tao sa loob. Lagot! Si Sir Alfred yan, di ba? Ang bigating bilyonaryo? Bulong ng isang lalaki sa mesa sa hindi kalayuan. Oo, maging sa mga bodyguards niya ay dapat nang matakot iyang si Boy Balbas. Sagot naman ng kasama nito. At sino ka naman para mga alam ha? Porket may kasama kang mga walang kwenta, akala mo naman ay matatakot. Hindi pa man ito natatapos ang magsalita, ay agad naman pumukawala ng isang malakas na suntok si Alfred. Sa sobrang lakas nun, ay halos mapaatras siya, kaya nabitawan niya ang buhok ni Camila at napahawak sa kanyang labi na nagdudugo dahil sa sobrang lakas na suntok. Teka! Wika nito habang unti-unting umatras. Dahan-dahan ka siyang nilapitan ni Alfred. Baka sa kanyang mukha ang takot sa unang suntok na yun ng binata. Tumigil si Alfred sa harapan ng matabang lalaki at kinumelyuhan ito. Take care of this pig. Anito sa kanyang mga bodyguards, saka tinulak ang lalaki. Kinaladkad naman ng mga bodyguards ni Alfred ang lalaki at sila na ang bahala upang turuan niyo ng leksyon. Sir? Salamat. Naiiyak na sambit ni Camila. Hindi nito matingnan diretso si Alfred sa sobrang kahiyang dinanas niya. Don't thank me. Anyway, you're such a brave woman. And next time, don't just slap his face. Punch him instead. Diretsong sagot ni Alfred sa kanya. Bagyang napangiti si Camila. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo, sir. Sagot nito habang inaayos ang kanyang sarili. I have everything. Wala ka nang maibibigay pa sa akin. Huminto ito saglit bago nagsalitang muli. Except one thing. Dugtong pa nito. Napahawak naman si Camila sa kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? Gusto niya bang katawan ang maging kapalit? Ito ang naglalaro sa kanyang isipan. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Camila. I need a personal maid. Diretsong wika ni Alfred sa katininan sa mata si Camila. I don't have much time. Here's my business card. Contact me as soon as you made up your mind. Ito na lamang ang nasabi ni Alfred saka umalis. Tulala pa si Camila sa nangyari ngayon lang habang pinagmamasdan niya lumabas sa bar ang grupo ni Alfred. Anong nangyari ngayon lang? Tanong nito sa kanyang sarili. Hindi pa nito lubos na absorb ang mga kaganapan. Okay ka lang ba, Camila? Tanong ng kanyang matalik na kaibigan na si Eliza. Tumangutangulang si Camila. Awang ang bibig at hindi pa rin makapaniwala. Buong araw na inisip ni Camila ang sinabi ni Alfred sa kanya kagabi. Tila hindi siya makapaniwala. Hawak-hawak niya ang business card at nag-aalangan pa ito kung tatanggapin ba niya ang offer ng binata na maging personal maid nito. Alfred Montemayor. Sambit niya habang binabasa ang business card sa kanyang hawak. Halos mapatakip siya ng kanyang bibig na mag-sink in sa utak niya kung sino ang isang Alfred Montemayor. OMG! Alfred Montemayor? Seryoso? Impit nitong sabi. Baka kasi marinig ang mukhang pera niyang tiya ay mahirap na. Kilala pa naman ang mga Montemayor pagdating sa pera.
Sila lang naman ang nagmamayari sa isa sa pinakamalaking investment bank sa buong Pilipinas, ang Montemayor's Banking Corporation. Napapikit si Camila ng mariin bago kinuha ang kanyang cellphone. Pinagdasal nito na sana tama ang desisyon niya na putusin ang trabahong apalayan niya bilang isang personal maid. Unang ring pa lang ay sinagot agad ito ng binata. "Hello?" Bigkas ni Camila. "Good day. I'm expecting your call. You can come at our office today. I'll send you the details." Mabilis itong sagot, saka pinatay ang tawag. "What the?" Napakunot-noo si Camila sa nangyari. Nagmamadali bang lalaking iyon? Hello pa nga lang ang nasabi ko? Aniya pa sa kanyang isipan. Tila inaasahan agad ni Alfred ang tawag mula kay Camila. Kahit alam pa nito na pwede siyang tanggihan ng dalaga. Malakas ang kutob niya na tatanggapin na Camila ang kanyang alok. Ilang minuto pa ang lumipas at nakatanggap na nga ng message si Camila. Nakasulat dito ang address ng office ni Alfred. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at nagbihis agad dito. Binuklat niya ang isang kahon kung saan nakalagay ang pinakaiingatan niyang bestida ng kanyang namayapang ina. Kulay pulang bestida iyon. Hapit na hapit iyon sa katawan ni Camila. Nailang tuloy ito nang isuot niya iyon. Mabuti na lamang ay wala ang Tia Alicia niya ngayon. Malamang-lamang ay nagsugal naman yun kasamang mga amiga niya. Hinanap pa ni Camila ang sapatos nito na tila nagkandabakbak na sa sobrang kalumaan. Pinunasan niya iyon. Inayos niya ang kanyang buhok, saka naglagay ng konting pulbo at pulang lipstick. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa kanyang sarili. Dala lamang ito ang pangarap na mabago ang kanyang buhay. Sana'y ito na ang hudyat para doon. "Magandang umaga po. Pwede po bang magtanong? San po ang..." Pinutol agad ng gwardiya sa labas ng opisina ang sasabihin ni Camila bago pa man ito makompleto. "Karina Rivera? Naghihintay na si Sir Alfred sa inyo sa opisina niya. Samahan ko na kayo." Maotoridad na wika ng guard. Ang creepy. Bakit hindi man lang nila ako kinwestiyon? Pakiramdam ko tuloy ay walang kahirap-hirap ang mag-apply sa ganitong kalaking pamilya. Isipan ni Camila. Kumatok muna ang guard sa pintuan ng office ni Alfred bago nagsalita. "Sir, narito na po siya. Si Miss Camila Rivera." Anito pa. "Papasukin mo siya." Maotoridad na wika ni Alfred. Pinagbuksan naman ang pinto nung guard si Camila. Nahihiya pa itong pumasok dahil sa kanyang sapatos. Dahan-dahan niyang inakbang ang kanyang mga paa papasok ng kwartong iyon kung saan nakaupo sa kanyang swivel chair si Alfred at nakatalikod mula sa kanya. "Magandang umaga, sir." Nahihiya pero buong lakas itong bati. Inikot ni Alfred ang kanyang upuan upang makita ang dalaga. Nangangatog pa ang tuhod ni Camila nung humarap na sa kanyang binata. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kagwapuan ng binata o dahil sa kaba na nararamdaman niya ngayon. "So, are you accepting my offer?" Walang paligoy-ligoy nitong sabi. Natigilan pang saglit si Camila sa windikang iyon ni Alfred bago nito binitawan ang kanyang sagot. "Teka sir, napakabilis naman yata. Hindi kaya't mabigat na kapalit naman ito?" Parangkang tanong ng dalaga. Napabuntong hininga si Alfred at biglang nagseryoso ang mukha. "Bilis magbago ng mood ah. You're so frank. Anyway, I just need a maid so urgent. Nothing more, nothing less." Mariin itong sagot. Napakagat labi si Camila dahilan upang lalo mapres ang maninipis at mapulang bibig nito. Napatitig doon si Alfred
na tila nakuha nito ang atensyon niya. Such a kissable lips, sa isipan pa niya. Stop doing that. Sita nito sa dalagang si Camila. Humalakipip naman ang dalaga at tila naguluhan. Ang ano sir? Tanong nito. Stop biting your lips. Puna namang muli ni Alfred. Naguluhan naman dun si Camila ay hindi na siya nagsalita pang muli. Ngumiti na lamang siya bilang sagot dito. I'm waiting for an answer. Malamig nitong sabi. Nataranta tuloy si Camila kung ano ang sasabihin. Opo sir. Sagot nito. Anong opo? Nagugulang tanong ni Alfred. I am accepting your offer. Sabi naman ni Camila. Pagkatapos noon ay ngumiti siya ng isang abutengang ngiti. Don't smile like that either. Pagpapaalala pa ni Alfred. Ano bang problema ng taong to? Tanong ni Camila sa kanyang isipan. Po? Ano na lang gagawin ko? Pagrason ni Camila. Just obey me. Marinitong sagot sa dalaga. Napamutong hininga na lamang si Camila at tinanong ang kanyang sarili. Sigurado ba ako sa pinasok kong to? Sit. Utos sa kanya ni Alfred. Kanina pa kasi na nakatayo ang dalaga. Hindi naman ito umupo. Ay, oo nga pala. Natatawang sagot ito. Maging siya ay natawa sa kanyang sarili. I have few questions to ask. Panimula nito. Are you willing for stay in? Tanong ni Alfred. Napaisip saglit ang dalaga. Kapag nagstay in siya, ay malaki ang chance na makaiwas siya sa pang-alipusta ng kanyang tiya Alicia niya. Sa kabilang banda, mag-aalburuto ito sa galit at tiyak uusok ang ilong nun kapag wala na mag-aasikaso sa bahay nila. Ito na kaya ang sagot para makalaya siya sa impyernong bahay na yun? I'm waiting. He reminded Camila. Oo sir. Mabilis ang sagot ng dalaga. Your monthly salary would be 50,000 pesos. Everything is free. Wika pa ni Alfred kay Camilang sahod. Kapag ginalingan mo pa, ay makakatanggap ka ng bonus. Walang buhay na dugtong ng binata. Sa 50,000 pesos sinabi nito, ay halos kuminang na nga ang mga mata ni Camila. Paano kapag nagkabonus pa? Aangatan talaga ang buhay nito. Parang hindi naman kayo masaya sa pagbibigay ng bonus eh. Bulong na lang ni Camila. Are you murmuring something? Nakatas ang kilay sa pag-usisa ni Alfred. Wala sir. Sagot niya habang nakayuko lamang. Ako lang ang pagsiserbisyuhan mo. Sabi pa ni Alfred. Umandar tuloy ang pagkarumi ng isip ni Camila. Ano naman kayang serbisyo ang sinasabi ng lalaking ito? Isusuko ko ba ang bataan ko sa kanya? Anong ibig mong sabihin, Mr. Alfred? Sa akin ka lang magtatrabaho. May ibang serbisyo ko pa bang iniisip maliban dyan? He grinned while staring at her. Nalindig ang balahibo ni Camila. Sir, syempre wala. Pagmamaang-maangan ito. You seem to think differently. Nito pa. Di ko na lang magsalita. Pagsusupladan nito. Matapang ka, miss. Gusto ko yan. Sabi na lang ni Alfred. Camila just ignored him and stared in space. You can leave now. Utos naman ni Alfred. Agad-agad? Nagugulang tanong niya. Yes, he answered coldly. Teka, tanggap na ba ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Sa tingin mo? Taas kilay at supladong sagot ng binata. Yes!
Nagsisigaw si Camila habang palabas ito ng silid na iyon. Pakiramdam niya ay sinyalis na iyon ang pagkawala niya sa hawla at kadena ng kanyang tiya Alicia. At sa wakas ay makakapagsimula nitong muli. Paglabas si Camila ay sinlubong siya ng mga bodyguards ni Alfred at hinarangan siya nito na siyang pinagtaka ng dalaga. "Teka, bakit kayo nakaharang?" Nagtatakang tanong ng dalaga sa nagwagwapuhang bodyguards na binata. "Miss, bili ni Sir Alfred na ihatid ka namin pa uwi." Sagot ng isang bodyguard. "Ha? Wala naman siyang sinabi sa akin ah." Rason nito. Hindi pa nagsalita pang muli si Camila bagkus ay sumunod na lamang sa 5 lalaking malaking taong iyon. Kuya? Diyan na lang po niyo ako ibaba sa kanto ha?" Bili ni Camila bago pa man sila sumakay sa kotse. "Why?" Tanong ng pinakamaaasahan sa lahat ng mga bodyguards. Baka makita kayo ni Tia Alicia ko at matalakan kayo ng kaliwat kanan. Hindi naman nyo na naisip makarinig ng sermon, hindi ba? Pagbabanta ni Camila. "I will accompany you." Alok nito sa dalaga. "Ha? Sigurado ka ba?" Nang makarating na sila sa bahay ng dalaga, ay nilibot ang nag-iisang bodyguard na sumama kay Camila ang kanyang paningin sa buong bahay. "Hintayin mo ako rito, sir." Bili ng dalaga. "No, I'll come with you," he insisted. "Ano ba yan? Para man ako number 1 kriminal na may patong sa ulo. Kumakabantay ang mga bodyguards na to." Isip na lang ni Camila. Napabundong hininga na lamang siya. Pagpasok niya ay sinlubong siya agad ng kanyang tiya Alicia. Halos umatras tuloy ang dila nito sa kaba. Anong irarason niya? "Letsi ka talaga, Camila. San ka naman ba nangingirengking? Buong umaga kong wala. Aba, wala pang sinabing pagka-uwi ko. Gutom na ako, gaga ka." Nang gagalaiti, nabungad ito sa kanya. "At nagdala ka pa ng kasama ha? Pukpok ka talaga." Dugtong pa nito na siya nakapagpatulo ng luha ni Camila. Gusto na lamang palamon ni Camila sa lupa dahil sa sobrang kahiyan. Napakagat labi ito at saka napayuko. "Tita, kasi po..." Malakas sa sampal ginawad sa kanya ng kanyang tiya bago pa man niya tapusin ang kanyang sasabihin. "How dare you, miss? That's a physical and verbal abuse. An offense. I'll report you." Pagbabanta ng bodyguards na kasama ni Camila. Napatingin naman agad si Camila sa lalaki. Nangungusap ang mga mata nito. "Sa tingin mo ay natatakot akong makulong? Iyang babaeng yan ang dapat na ikulong. Walang utang na loob. Pagkatapos kong patarin sa bahay ko, tapos... Ay ano, tita? Utang na loob ko pa? Ang impyernong buhay nito sa inyo? Dapat ko ba bang pasalamatan ang pagmamaltrato nyo sa aking ito?" Sagot ni Camila bago pa man matapos ang sasabihin ng kanyang tiya. "Wala kang modo. Pinagtatasan mo ba ako ng boses? Palibhasa, wala kang pinagkaiba sa malandi mong ina." Pagdidiin pa nito at ang mangsasampalin naman siya ng kanyang tiya, pero napigilan iyon ng bodyguards ni Alfred. "Don't you dare. Isang tawag ko lang, nandito ng mga pulis." Anito pa nang may pagbabanta. Nang gagal nitong naikuyom ang kanyang mga palad na kanina pa niyang naisasampal sa mukha ni Camila. "Wag na wag mong idadamay ang nanay ko dito. Kung may isang tao man akong hindi ko pinangarap tularan, iyon ay ikaw." Sigaw ni Camila habang duro-duro ang kanyang tiya Alicia. Napaluha ito hindi sa lungkot, kundi dahil sa galit at matinding puot na nararamdaman niya.
Walang nagawa ang tiya nito nang dalhin lahat ni Camila ang kanyang mga gamit. Tinulungan naman siya ng bodyguards ni Alfred na dalhin ang mga iyon. Kahit halos sumabog pa sa galit ang tiya nito, ay hindi niya ito nilingon noong palis na sila. "Huwag ka nang babalik dito! Wala ka nang babalikan!" Sigaw nito habang tinatanaw sa malayo si Camila. Noong puntong iyon ay nakahinga ng maliwag ang dalaga. Iyon na nga talaga ang panibagong simula ng kanyang buhay. Malayo sa kinagis ng mundo. Malayo sa malupit na tadhana. "Salamat, sir." Mahinang sabi nito sa bodyguard na kasama niyang buhat ng mga gamit. "Anything for Sir Alfred," sagot nito. Nagulat naman doon si Camila. "Anything for Sir Alfred? Bakit para kay Sir Alfred?" Tanong nito sa kanyang sarili. "Teka, bakit para sa boss nyo? I mean, Sir Alfred?" Nagugulan niyang tanong. "You don't need to know, miss." Tipid nitong sagot. Humahangos pa ng kuti si Camila na makasakay sila sa kotse. "Here." Alok ng bodyguards na kasama niya. Binigyan ng isang panyo si Camila upang gamitin ito na pamuna sa kanyang luha. "Salamat." Tanging naisagot nito. "You shouldn't waste your energy to people like your aunt." Mabilis itong sabi. Mapait nang umiti si Camila. Kahit papaano kasi ay nirespeto at minahal niya ang kanyang tiya. Kahit hindi na ibalik ang pagmamahal na iyon na naibalik sa kaniya. Akala nito ay magiging ayos ang trato ng kanyang tiya sa kanya sa kadahilan ng ulila na itong lubos. Doon pa yata siya nagkamali. Gayunpaman, umasa pa rin ang dalaga na bukas o sa makalawa ay magigising ang tiya niya na hinahanap ang kalinga ng isang anak. Araw na hindi na maghahanap pa ng kalinga si Camila sa pagmamahal ng isang ina. Unang araw ng trabaho ni Camila sa kanyang amo na si Alfred. Hinatid siya muli ng mga bodyguards nito sa mansyon ng binata. Pagpasok niya palang sa gate ng mga Montemayor ay tila naglalakad siya sa isang red carpet. Ang lakas makapalasyo ng hallway nila. Gawa iyon sa marmol. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong na short. Mukha tuloy ito na napadaan lang. Sa gilid ng marmol na hallway na iyon ay nagaganda ang mga bulaklak. Sumasabay pa ito sa ihip ng hangin na tila sumasayaw. Hindi mapigilan mapangiti ni Camila. Masyado niya itong nag-concentrate sa mga bulaklak. "Aray ko po!" Reklamo ng dalaga na mauntog sa isang matigas na dibdib. Sir Alfred?" Nahihiya pa nitong sabit sa kaunti-unting inaangat ang kanyang ulo upang tingnan ang reaksyon ng boss niyang si Alfred. "What's where you're going?" Salubong ang kilay ni Alfred nang sabihin niya iyon. Napapaw tuloy si Camila sa katangan niya. Unang araw ay bad impression agad ang ibinigay niya kay Alfred. Paano niya mababawi ito? "I'm sorry, sir." Medyo nahiya nitong sagot. "Follow me." Malamig na utos nito saka dumiretso sa loob. Pagpasok mo pa lang sa malaking pintuan ng malapasyong bahay na iyon ay bubungad sa iyong mamahalin at malalaking florera. Naglalaking indoor plants at gintong mga dekorasyon. Maging ang chandeliers ay tila hindi kayang bayaran ng buhay ni Camila. "Wow!" Namamanghawi ka nito habang nakasunod sa likod ni Alfred. Patuloy lang sa pagsunod si Camila. Hindi nga nito alam kung saan sila dumaan sa laki ng bahay nila Alfred at sa sobrang dami ng liku-liko nilang dinaanan. "Nakakaligo naman itong bahay nyo. Pakaramdam ko tuloy, mawawala ako rito." Pagrereklamo ni Camila. "Don't worry. I'm going to give you a tracker later on."
Paliwanag ni Alfred. Tracker? Pag-uulit ni Camila. Yes, tracker. Through it, malalaman mo kung saan parte ng mansyon ako matatagpuan. Paliwanag nito. Talaga? Ang galing naman. Parang batang sagot ni Camila. Labis talaga itong namangha. We're here. Tumigil si Alfred sa tapat ng isang kulay na itim na pintuan na may gintong doorknob. Hinimasimas iyon ni Camila na tila di makapaniwala. Sir? Ginto talaga to? Namamangha niyang tanong. Yes. Maikling tugon ni Alfred saka binuksan ang pinto. Ito ang kwarto mo. Panimula nitong sabi. Inilibot ni Camila ang paningin sa buong kwarto. Napakakalat. Ngayon alam mo na kung bakit kita kailangan. Dugtong pa nito bago iniwan si Camila na mag-isa sa kanyang kwarto. For real? Ang ganun kagwapong nilalang? Ganito kagulo ang kwarto? Joke ba yun? Hindi makapaniwala si Camila sa kanyang nakikita. Nagkalat ang mga bote ng beer, supot ng chips, mga gamit na t-shirts, pantulog, nagkalat ng mga papel at kung ano-ano pa. Pati ba naman brief? Pakalat-kalat din? Nito na makitang isang brief sa sahig ng kwarto. Maarte niya itong hinawakan at bahagyang inamoy. Mabango naman Natatawang wika nito sa sarili. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Alfred na mahuli ang ginawa ni Camila. Diyos ko, nakakagulat ka na sir. Namilog ang mga mata nito. Drop that! Sigaw ng binata. Imbis na i-drop, ay hinagis na iyon kaya tumama sa pagmumukha ni Alfred. Shit! Bulalas nito. Sorry sir, naku po. Sagot nito at natatarantang kinuhang underwear sa mukha ni Alfred. I said drop the thing, not throw it, nor get it. Pagalit itong boses. Sorry na nga sir Bakit ka ba galit ha? Kasalanan ko bang pakalat-kalat itong underwear mo? Inumoy ko lang naman para masigurado na hindi pa nagagamit Dire-diretso nitong sabi. Fuck, don't touch my personal things or else. Huminto ito saglit, saka tiningnan ang katawan ni Camila mula ulo hanggang paa. I'll touch you. Dugtong nito. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ni Camila kaya't napabitaw ituloy ito sa brief ng binata. Oo sige. Kapag pakalat-kalat pa iyan sa susunod, ay hindi ko na lang ililigpit pa. Wika nito, sabay talikod at nagsimula ng linisin ang ibang kalat sa kwarto ni Alfred. Dito na lamang niya ibinaling ang isang matinding kahihiyan. Matinding linis ang kinakailangan ng kwartong ito. Wika ng dalaga sa kanyang isipan. Paano ba naman kasi? Hindi niya alam kung kwarto ba itong pinasok niya o compose pit. Sobrang daming kalat. Sa laki ng kwartong iyon ay kasya na siguro isang mag-anak. Isipin mo na lang kapag lahat sila ay nagkalat. Katumbas lang yun ng isang Alfred Montemayor. Ibang klase. Bulong ni Camila sa kanyang isipan. Magagabi na nung matapos si Camila sa paglilinis. Ganun na lamang ang pagdalaw ng antok sa kanya. Siguro dahil sa sobrang pagod. Saglit itong naupo sa sahig at sumandal sa gilid ng kama ni Alfred. Ilang saglit pa nga ay nakatulog na kaagad si Camila. Lilat pang bagya ang mga mata nito habang natutulog. Hilik pa ng hilik. Saktong pag-uwi ni Alfred galing sa trabaho ay nadatnan nito na malinis ng kwarto. Sa sobrang linis ay maging si Camila ay hindi niya agad nakita. Where did she go?
Wika nito sa kahanginan. Nilibot niya ang buong paligid at nakitang tumba ng sahig si Camila at tulog na tulog. Napailing-iling na lamang si Alfred sa dalaga. "You're loud even you're asleep." Reklamo nito. Nanghihili kasi si Camila. Sa loob ng kwarto ni Alfred ay meron pang isang kwarto na sakto lamang ang laki para sa isang tao. Binuhat niya si Camila saka ito pinasok sa isang kwarto. Pagkalapag niya sa kama ng dalaga ay nagsalita pa ito habang natutulog. "Mama?" Bigkas nito sa kalagitnaan ng kanyang pagkahimbing kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Pinunasan iyon ni Alfred gamit ang kanyang palad. "Whatever you're going through, I'll be here." Puno ng assurance ang salitang iyon. Mula kasi na makita niya si Camila sa bar, ay may tila kung anong magnet ang humatak sa kanya papunta sa dalaga upang iligtas ito. Noong araw na yun, ay pinangako niya sa kanyang sarili na babaguhin niya ang buhay ng babaeng yun, ang buhay ni Camila. There's a little feeling inside his heart na tila bahagyang umapoy nung unang kita niya pa lang sa dalaga. Pagkamulat ni Camila ng kanyang mga mata, ay kumarap-kurap pa ito at halos hindi pa kayang paniwalaan na para siyang isang Cinderella na tumira sa palasyo ng prinsipe. Yun nga lang, hindi para maging asawa nito, kundi para maging personal maid. Napangiti ang dalaga sa kanyang isipan. Wala nang nambubulabog sa kanya sa umagang ito. Wala na magtatalak sa kanya tuwing umaga para paglampasuin siya kahit buong gabi siyang pagod. Dito, hindi man niya hawak ang kanyang oras, ay walang malupit na tiya na nagbabantay sa lahat ng galaw niya. Inilibot ni Camila ang kanyang paningin sa buong kwarto. Katamtaman lang ang laki para sa isang babae na katulad niya. Napakapal ng kutso na iyon na hiniga niya. Malambot at may makapal at komportableng bedsheet at may mabangunan. Aircon pa ang kwartong ito. Hindi niya tuloy lubos maisip na narito siya ngayon at tila hindi siya katulong. Lumabas si Camila sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pintuan ay doon niya sinabi sa sariling katulong siya sa bahay na iyon. Paano ba naman ay nagkalat na naman ang mga gamit ni Alfred. "Kahapon ako naglinis ah. Meron na naman?" Wika nito saka napailing-iling. Kahit kailangan man talaga, hindi na ganun kahilig maglinis ang binata at bata pa lamang kasi ito ay spoiled na siya. May mga katulong na naglilinis ng kwarto niya. Pero ngayon lamang siya nag-hire ng isang personal maid. "Good morning. Go downstairs when you're done." Sabi ng kalalabas lang na si Alfred sa banyo. Ginulo-gulo nito ang kanyang basang buhok. "Sir?" Utal-utal nitong sagot. "Why?" Matipid ditong tugon. Napalagok na lamang kanyang laway si Camila. Nakatapis lang kasi ang kanyang boss, kaya tumambad sa bagong gising na dalaga ang six-pack abs nito. Tanong lang po, bakit po kayo nag-hire ng personal maid? Marami naman po kayong katulong doon sa baba." Pag-uusisa ni Camila. "Why? Ayaw mo ba ng trabaho?" Malabig na sagot ni Alfred habang maring nakatingin sa mata ng dalaga. Sir, gusto ko po." "Then stop asking questions," he said firmly. "Are you just going to stare at me? Or maybe you want to dress me up?" Tanong ng binata. Sabi ko nga po, magliligpit na nga ng mga kalat." "Ano ba to? Deja vu? Parang ganito rin ang niligpit ko kahapon. Papel, bote ng alak, upos ng sigarilyo, mga balot ng chichirya, at may brief pang kasama." Tuloy-tuloy itong sabi
habang isa-isang pinupulot ang mga kalat sa sahig. Natawa na lamang si Alfred sa kanyang isipan. This lady is really loud. Walang pakundangan. Pagkatapos pamulitin ni Camila ang mga kalat na iyon, ay niligpit rin ito ang higaan ni Alfred. Nabangon lang kasi ito tapos diretso na sa banyo para maligo na. Ganoon talaga siguro ang mga bilyonaryo. Grabe, hindi rin pala biro ang maging personal maid ng isang bilyonaryo. Bulong nito sa sarili. Are you saying something? Tanong ni Alfred na ngayon ay nagtatali ng kanyang kurbata. Narinig mo ba? Tanong ni Camila. Hindi masyado. Sagot ng binata sa kanya. O di hindi rin ako masyado nagsalita. Pamimiloso pa ng dalaga. Nagsalubong ang kilay ni Alfred sa sagot na iyon ni Camila. Kaya nilapitan niya ito. Busy pa rin ang dalaga sa pagliligpit ng kanyang higaan at hindi napansin na nasa likuran niya ang binata. What did you say? Mariing tanong ni Alfred. Natigilan si Camila at nanlaki ang kanyang mga mata. Napagatlabi pa siya bago marap kay Alfred. Natawa na lamang si Camila at ito ang tanging na isagot nito. I said stop biting your lips. Malakas sa pagkakasabi ni Alfred saka hinawakan ng batok ng dalaga at sinilil ito ng isang halik na siyang kinagulat ni Camila. Hindi nito alam kung paano magre-react sa ginawang iyon ni Alfred. Itutulak niya ba ito? Sasampalin? Tatadyakan? Pero bakit parang hindi niya magalaw ang kanyang katawan? Bakit parang hindi ito sang-ayon na itigil ang halik na yun? I warned you. Tanging nasabi ni Alfred saka umiwas ang tingin sa dalaga. He left her hanging there. Hawak-hawak ang hanger ng damit na ililigpit na sana niya. Napahawak si Camila sa kanyang labi. Totoo ba ang nangyaring iyon? Nananaginip pa ako? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Wala sa sarili siyang napaupo sa kama ng binata. Nanghina ang mga tuhod niya. Kakaibang paru-paro ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Bakit niya yung ginawa? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Malabo namang magustuhan niya ako. Kasama ba sa pagiging personal maid ko ang halik na yun? Nagugulan niyang tanong sa kanyang isipan. Bigla nitong naalala na never pa siyang nagka-first kiss. Si Alfred ang kauna-unahan na nakahalik sa kanya. Ninakaw nito ang kanyang unang halik. Walang hiya! Sigaw nito saka pinaghahampas ang dawit na hawak niya. Ang first kiss ko! Bakit mo ginawa yun? Naiyak pa nitong sabi sa kahanginan. Habang ang konsensya naman ni Camila ay nagsasabi na gusto rin naman niya iyon kaya hindi siya tumutol. Pagkatapos magligpit ni Camila ay nagilamos na muna ito. Doon lamang niya naalala na hindi pa nga siya nakapag-toothbrush ay natuka na siya ng amo niya. Okay lang kaya yun kay Sir Alfred? Isip niya pa. Binaliwalan lamang niya ang pag-iisip na iyon. Bakit ba naman kasi sa lahat ng pagtatrabuhan niya ay isang Alfred Montemayor pa talaga ang lumapit at nag-alok sa kanya ng trabaho. Trabaho nga lang ba talaga ang papasukin niya? Kahit ganun pa man ay hindi umaasa si Camila na magugustuhan siya nito, gayong alam naman nito na kung si Alfred ay isang bituin sa langit, siya naman ay isang bato sa lupa. Kailanman hindi niya kayang abutin ang binata kahit ibato pa siya sa kalangitan. Napagpasya ni Camila na bumaba muna saglit dahil iyon naman ang utos ni Alfred pagkatapos ng iligpit ang kwarto nito. Akala nito ay umalis na papuntang trabaho ang binata kaya laking gulat niya
na makitang naghihintay sa baba ang gwapo at matipuno niyang boss. Itsura pa lang ay mukhang mabango na. Hindi pinansin ni Camila si Alfred, bagkus inilagpas niya sa ng dalaga na siya nakapagpainit ng ulo niya. "What the hell are you doing?" Inis nitong tanong. Nilingon siya ni Camila nang may matatalim na titig. "If you don't want my kiss, stop biting your lips. O baka naman, nagugustuhan mo na rin?" Pang-asar ni Alfred sa kanya. Hindi maikakaila na kahit sinong lalaki ay mapapalingon talaga sa ganda ni Camila. Maamo kasi ang mukha nito at malakas ang dating. Natural brown ang kanyang wavy na buhok at evident din ang magagandang labi nito, lalo ng kanyang ngiti. Kaya't ganoon na lamang siguro ang hatak niya kay Alfred. "Ano ba sa tingin mo ang ginawa mo? Ninakaw mo lang naman ang first kiss ko." Sumbat ni Camila sa kanya. "Big deal pa rin ba ang first kiss ngayon?" Pang-asar muli ito sa dalaga. "Oo, dahil hindi lahat ay nabibili ng pera mo." Sigaw ng dalaga. "Hindi mo man gusto ng halik ko?" Diretsong tanong ni Alfred. Umatras tuloy ang dila ni Camila. "Hindi." Nauutal pa nitong tugon. Napaismid na lamang si Alfred sa kanyang naging sagot. "You seem to like it." Nakangisi nitong sagot. "Boys, hold her." Utos nito sa kanyang personal bodyguards, saka diretsong hinawakan ang magkabilang braso ni Camila. "Teka, saan mo naman ako dadalhin?" Matapang nitong tanong habang nagpupumiglas sa mga bodyguards ni Alfred. "Miss, just trust Sir Alfred." Sagot naman ng bodyguards na sumama sa kanya kahapon. Napairap na lamang si Camila at tumigil sa pagpumiglas. She was about to bite her lip again nang mapatingin sa kanya si Alfred. "Not again, Camila. Don't dare." Pagbabanta ng binata sa kanya. Sa buong biyahe ay natulog si Camila. Napagod ito sa pagpumiglas sa naglalakihan at nagkikisigang mga bodyguards ni Alfred. Naubos yata ang lakas niya. Maging ang boses niya ay sumuko na rin. Tumigil ang kanilang kotse sa tapat ng isang napakalaking mall. Alfred took a glance at Karina, who's sleeping next to him. She looks like an angel asleep. Tinapik-tapik ng binata nang mahina ang pisngi na nahihimbing na si Camila. She even rolled by sleeping. Napakurap-kurap siya at dandangang minulot ang kanyang mga mata. Mariing pinunasan niya ang kanyang laway na natulo sa gilid ng kanyang labi. Alfred smirked of how messy she could be. "Kumusta ang tulog ng munting prinsesa?" Ani Alfred saka ngumisi sa kanya. "Ano? Munting prinsesa? Yaya ka mo." Kagigising pa lang ni Camila ay hysterical na kagad siya. Nanumbalik na muli ang lakas niya, kaya heto naman siya ngayon at nagsisigaw. "Ayaw mo ba? Prinsesa nang ang tawag ko sa'yo. Dapat ko ba yung ikatuwa, Mr. Alfred? Malayo yun sa katotohanan." Ngumisi ang binata. "Yes. Kasi kung hindi ka prinsesa, hindi mo matitikman ang halik ng isang prinsipe." Pagmamayabang nasad ang binata. Hindi makapaniwala si Camila sa kanyang narinig. May kakaibang pakiramdam siya sa mga katagang binitawan ng binata sa kanya. Hindi tuloy maiwasang magtaka ng mga bodyguards niya. Kahit na matitikas ang katawan ng mga iyon, ay tahimik rin lang sila na nakikinig sa usapan. Alfred trust them anyway. Napatingin si Camila sa kanyang boss dahil sa mga sinabi nito. How dare he? Magnanakaw ng halik. At talagang pinapaalala mo pa? Miss, you can't talk like that to our boss. He's your boss. You must obey him.
and agree with him all the time. Biglang singit ng isa sa mga bodyguards. Binalingan ni Camila ang lalaki, nakakasalita lamang. Ano ba ang pangalan mo? I'm Marky, miss. Okay, Marky. Kung ganyan kayo i-treat itong amo nyo, papayag ka bang basta-basta ka nilang halikan? Yun ba ang ibig sabihin mo ng obey him and agree with him all the time? Taas kilay at na-cross arms na untag ni Camila. Miss, isa ka lang naman sa hindi mabilang na maging personal maids ni Sir Alfred. As for the records, ikaw ang pinakauna nag-break ng rule. Nagpantig ang tenga ni Camila dahil sa kanyang narinig. Did you just insulted me? Porket isa lang ako sa mga naging personal maid ni Alfred, wala na akong karapatang hindi. Tumanggi? Ganun-ganun na lang ba yun? Sisigaw na sana si Camila nang takpan ni Alfred ang bunganga niya. Malalaki ang palad ng binata, kaya't sakop na sakop nito ang kanyang manipis na labi. Impit niyang sigaw. I'll just let your mouth go kapag tumahimik ka. Mautoridad na wika ni Alfred. Napatingin si Camila sa kanya sa kaunti-unting kumalma. Wala na siya sa mood. Nauna nang lumabas si Alfred sa kanyang limousine. Sumunod na rin sa kanyang mga bodyguards niya, samantalang si Camila ay wala yatang balak lumabas. Pakiramdam niya ay pinagkakaisan siya ng mga lalaking kasama niya. Aren't you coming out? Inis na wika ni Alfred, dahilan para mas lalong mainis si Camila. Ito na nga, lalabas na. She suddenly realized her purpose for applying for this job. Yun ay hindi para magsaya, kundi para magtrabaho ng matino. Makatakas man lang sa mapanakit niyang tiya. Madami pa siyang pangarap na gustong abutin, at isa na itong magandang oportunidad para makamit niya yun. Kung tutuusin niya, sobra-sobra pa ang binibigay na sweldo ni Alfred sa kanya. Para rin siya na nasa abroad nun. Ang sabi pa nito ay pwede pa yung madagdagan, depende sa performance niya. Kaya inisip na lamang ni Camila na titisin ang lahat ng ito dahil maganda rin naman ang dulot nito sa magiging kinabukasan niya. Isang hakbang palang palabas ang nagagawa niya ay nalula na siya dahil sa napalaking mula tumambad sa kanyang pagmumukha. Mukhang pinagmukha nun sa kanya ang pagiging dukha niya. Binasa inyong nakasulat sa electronic signboard. Sophistic ang nakalagay doon. Mall ba talaga to? O hotel? Hindi makapaniwalang sabi niya. Nalula siya sa kalakihan ng kagandahan nun. Mukha talaga mamahalin. Ni hindi nga niya kayang tapakan ang red carpet na papasok sa mall na iyon. Akala ko sa Bulang may pa-red carpet. Sa mall rin pala. Anyas isipan niya at hindi pa rin makapaniwala. Boys, take a look after her. Baka mahimatay sa loob. Pangasar muli ni Alfred. Nagsitawanan patuloy ang mga bodyguards niya. Dahilan para mas lalong isipin ni Camila na pinagkakaisan siya ng mga lalaking ito. Hindi biro ang mall na iyon na pagmamayari mismo ng mga Montemayor. Kanila lang yun. Isa lang ito sa mga namamayagpag na business nila at hindi rin biro ang bilyong-bilyong ginastos nila sa pagpapatayo ng mall na ito. Miss, baka hindi pa nakukwento ni Mr. Alfred sa'yo. This is their mall. Halos malaglag ang panga ni Camila nang marinig iyon. It's their mall? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Hysterical niyang sagot. Napangisi lang si Alfred sa naging reaksyon ni Camila. She's really clueless kung hanggang saan at gaano kalawak ang yaman ng mga Montemayor. Kaya nga yata niyang bilhin ang isang buong pulo. Nanginginig si Camila na iniakba ang kanyang mga paa. Napatigil sa saglit kaya't napatingin sa kanya lahat ng bodyguards ni Alfred, pati na rin ang binata. Nakakunot noo sila
na binalingan siya ng tingin. Hinubad ni Camila ang suot niyang rubber shoes dahilan para mas lalong kumunot ang noo nilang lahat. "What the hell are you doing?" Nagtatakang tanong ni Alfred. "Ano ba kayo? Hubarin niyo yung mga sapatos niyo. Madudumihan ang sahig. Tingnan niyo nga, marmol pa ito." Nasapok na lamang ni Alfred ang kanyang noo. "Tumayo ka riyan. Don't make a scene." Mautoridad niyang sambit dito. "At bakit?" "I said stand." Dali-daling napatayo si Camila at tarantang isinuot ang sapatos niya. Hinigit siya ni Alfred dahilan para malaksi siya sa malalaki nitong braso. Hindi na siya makagalaw pa. Nang magdikit ang mga balat nila ay hindi niya alam kung normal pa ba ang bilis ng pagtibok ng puso niya. "Bitawan mo ako." Ani na lang ni Camila. "No. Baka ano pa maging resulta ng kakalamsihan mo at makasira ka pa ng mga paninda rito. Mas mahal pa sa buhay mo ang lahat ng naririto." Pagmamayabang ni Alfred. Umusok naman ang ilong ni Camila sa tinura ng kanyang amo sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi itikom ang bibig niya at sumunod na lang dito kung gusto niya makawala sa mga bisig nito. Pero sa bangon ni Alfred ay sumagi rin sa isipan niya na kahit hindi na siya bitawan ng binata. Langhap na langhap nito ang kanyang perfume na hindi naman gaano katapang. Masyadong nakakalalaki ang amoy, and she really loves his scent. Hindi niya namalayan ang sarili na sinisingot-singot niya ang kilikili ng binata. "Anong ginagawa mo?" Ani ni Alfred saka mahina siyang iniwasan. "Ay, sorry sir, nadala lang po." Napapisay na lamang si Camila sa sobrang kahiyan. "Gosh, ano ba naman yan Camila? Magtigil ka nga sa kagagahan mo." Aniya sa kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Camila na pagmasdan ang mga paninda sa loob. Sobrang mamahalin, mapa coats, dresses, shirts, furnitures, shoes at kung ano-ano pa. Naawa siyang mapatingin sa suot niya. Naka-t-shirt lang siya at nakasuot ng maong na pants na halata namang ilang taon na ginagamit niya. Wala naman siya masyadong maraming damit. Isang lang din ang sapatos niya. Dugot pawis niya yun sa pagtatrabaho sa tiya at sinisimpla lang ang pagbili nun sa takot na mambulyawan ng maladrigo niyang tiyahin. "Natahimik ka?" tanong ni Alfred sa kanya. Pilit lang siyang umiti. "Ah sir, ang yaman-yaman niyo po pala talaga no?" Pumalakpak si Alfred dahilan para magsiktakbuhan papunta sa kanya ang tatlong sales lady. Napakunot naman ang noo ni Camila sa tagpong iyon. "Anong nangyayari?" "I want you to give her everything that she needs." Maurtoridad na wika ni Alfred sa kanila saka tinuro si Camila. Nataranta naman ang mga ito at hindi agad magkanda o gaga sa pagsunod sa utos ng boss nila. "Ano?" Tanging nisambit ni Camila. Sir, wala naman po akong kaya na magbayad niyan." "It's free. You don't have to worry." Napanganga si Camila sa kanyang narinig. Inalug-alug pa niya ang kanyang tenga at baka nabibingi siya. Hindi bababa sa 5,000 ang mga paninda rito at pinabibigyan niya lang sa akin ang kailangan ko. Am I dreaming? Please close your mouth. Sita ni Alfred. Literal kasi na napanganga si Camila. Agad naman yung isinara ni Camila na wala sarili. This is what you get for being the princess. Ayaw mo pa rin ba maging prinsesa? Tanong ng binata kay Camila. Hindi siya makapaniwala at hindi alam niya kung ano talagang pake ng binata sa kanya.